Sige pa, isang lakas sa palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen? God is good. All the time. And all the time. God is good. Praise God. So I believe lahat po ay blessed. Sa pag-attend pa lang in this service, lahat po ay blessed na blessed. Amen? And pinapasalamatan ko ang Panginoon again sa privilege na ibinigay niya sa akin na gagamitin niya to be His messenger para maiparating po sa lahat ang kanyang mga salita. Wala po akong sapat na kaalaman, wala po akong kakayanan, but it is His love and His grace kung bakit po ako dito nakatayo sa inyong harapan. And that, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Ama, maraming salamat po sa oras na ito na kami dinakot niyo, Panginoon, sa bahay-sambahan, Panginoon, para purihin ka higit sa lahat, Panginoon, mapakinggan ang inyong mga salita. Lord, I humbled my heart, I humbled myself, Panginoon, for truly, I am nothing without you, O Lord God. And that we acknowledge your presence tonight with your Holy Spirit, Panginoon. Ikaw, banal na Espiritu, ang siya nandito ngayong gabi. Sa oras na ito, nandito ka, Panginoon, at humihingi po kami ng gabay, humihingi po kami ng kaalaman, Panginoon, na aming mabigyang understanding, Panginoon, inyong mga salita. Lord, you are the source of knowledge. You are the source of true wisdom. Yes, Holy Spirit, lead us, Panginoon, and buksan niyo po yung aming mga puso't isipan, Panginoon, sa pagbasa, sa aming pakikinig ng inyong mga salita, na nawa, Panginoon, maiukit namin ito sa aming mga puso. Dala-dala ito, Panginoon, para magbigay sa amin ng gabay sa aming mga buhay. Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran. Nawa ikaw yung maririnig at tanging boses niyo lamang, Panginoon, ang siyang mapapakinggan ng bawat isa na nandito lahat. For your praise and glory, this we ask. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So napakaganda po ng ating mensahe tonight at matatagpuan po siya sa aklat ng Deuteronomy chapter 6 verse 5 at ang title po ng ating mensahe for tonight, The Great Commandment, wherein love the Lord your God. Kanina napakinggan ko yung mga musika and sabi ko nga last Friday kay Pastor Dondi, I believe it's Wednesday or Friday, sabi ko pwede mag-suggest ng mga songs para sa ating Panginoon na during the praise and worship na magka-relate nawa yung mga songs, mga psalms na siyang aawitin natin. Sabi ni Pastor Duty, yes, pwede naman. So, nais ko sanang mag-message kay Elder Dana because she is our worship leader na na-charge. Pero parang inano ko na lang na let her na kung ano yung nasa puso niya kasi siya naman ang maglilid sa atin. But you know, labis ang aking gala kasi yung mga mensahe ng ating mga musika, yun po yung nais ng puso ko na nawa, yun ang magiging awit natin. So it is the Lord Himself ang nagpili ng mga inawit natin kanina. Because you know, singing the songs for our Lord, it is a manifestation that we loved our God. At kinikilala natin kung sino ba yung Diyos na siyang lumikha sa ating lahat. And having this message, nakikinig ako that was last June of Saturday service na i-reveal na sa akin ang mensaheng ito. Hearing the message from Elder DG, yung go and make disciples. At isa doon sa nag-ano talaga sa akin, the very command ng ating Panginoon that about love. At ito ngayong gabi, ang ipinapadideliver ng ating Panginoon sa ating lahat to remind each one of us that we need to love the Lord, our God. Amen? So again, babasahin po natin. Ito ay nanggaling sa aklat ng Deuteronomy chapter 6 verse 5. Ang sinabi niya dito, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Isa ito sa mga text na sinabi ni Moses moment na yung mga taga-Israelites bago pumasok sa lupang pinangako or yung the promised land ng ating Panginoon. Sinabi ito ni Moses, ng Panginoon through Moses sa mga taga-Israelites na dapat ito yung gagawin nila sa pagpasok, okay? Bago silang pumasok sa lupang pinangako. Ito yung habilin ng Panginoon sa mga taga-Israelites. Hindi lang po sa taga-Israelites, pati na rin po sa atin. Kasi ang Panginoon, marami mga promises sa atin. And that bago tayo makakuha ng mga blessings ng ating Panginoon,
dapat nandun yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. So, babasahin po natin yung Elder DG. Please. So, basahin po natin yung Deuteronomy 6:1-3 kasi ito yung pinakaumpisa. Ang sinabi niya dyan, "Now this is the commandments, and these are the statutes and judgments which the Lord your God has commanded to teach you, that you may observe them in the land which you are crossing over to possess, that you may fear the Lord your God, to keep all His statutes and His commandments which I command you, you and your son and your grandson, all the days of your life, and that your days may be prolonged, Therefore, hear, O Israel, and be careful to observe it, that it may be well with you, and that you may multiply greatly as the Lord your God of your fathers has promised you, a land flowing with milk and honey." So yun na nga ang mga dapat nating gagawin. First, ang sinabi niya doon, to teach you. Kaya sinabi, Lord your God has commanded to teach you. So, bawat isa sa atin, tinuturuan ng ating Panginoon kung ano yung ating gagawin sa kanyang mga salita, sa kanyang mga laws na matatagpuan natin sa Bible. That you may observe them. That dapat magagawa natin, ma-observe natin, or magagampanan natin kung ano yung mga pinapagawa ng Panginoon sa atin in the land with which you are crossing, which tayo naman may mga pangako ang Panginoon sa atin, may mga kanya-kanya tayong i-cross na lupa, di ba? Or i-cross na daan. And that dapat sa ating mga puso, nandun dapat kung ano yung mga command ng ating Panginoon. And I believe marami na tayong mga Word of God na napakinggan or na-receive na mga messages. So the question is, ino-observe ba natin yun? Nagagawa kaya natin? Kasi ang sinabi that you may fear the Lord your God, to keep all His statutes and His commandments. Kasi kung nandun yung fear natin sa Panginoon, dapat nandun yung pagrespeto natin sa kanyang mga salita. Di ba? That's why ang habilin po talaga, bago tayo makapasok sa promise ng ating Panginoon, sa pangako niya sa atin, ang daming mga promises ng Panginoon, makukuha natin yun. The blessings will come if na-obey natin ang kanyang mga commandments. Amen? And that's why sinabi dito sa next page, please. "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength." So, iano lang natin dito yung sinasabi na the Lord is one. Next. Certainly, tayo mga Kristiyano, of course, naniniwala tayo sa isang Diyos. Hindi po siya nagko-contradict doon sa tinatawag nating Trinity. Because we Christian worship in one God, wherein existing in three persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. It is Jesus Himself na sabi siya, di ba? "Go, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." They are existing in three persons, but they are one God. So, yun po ang nais ng ating Panginoon. Kasi alam ng Panginoon ang mangyayari sa hinaharap. Ang daming mga challenges. That's why kahit ngayon, ang daming mga Diyos-Diyosan. Marami pang siguro na uuna sa ating Panginoon. That's why sinasabi niya, dapat mag-worship lang tayo sa isang Diyos. Kasi ang daming mga Diyos, ang daming mga ano dyan sa labas na nagki-claim na sila ang Diyos, na sa kanila ang Diyos. Pero isa lang po talaga ang Diyos, the Yahweh na ating inawit kanina. Di ba? The great Elohim, the God who created the heavens and the earth. So yun lang dapat yung Diyos na ating sinasamba. Di ba? Yun po ang pinaka-unang command ng ating Panginoon. And sinabi nga, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength." Dito sa Old Testament, ito yung sinabi, di ba, ng ating Panginoon. And in-affirm po yan siya ni Jesus sa Matthew chapter 22, verse 37-38. Sinabi niya, Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and great commandment." Kasi tinanong siya dyan ng isa sa mga teacher of the law,
kung ano ba daw ang pinaka-great commandment. Ang sinabi ni Jesus, ito yung sagot niya, that you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandments. Kung maalala natin, ang daming commandments. Nandun na yung 10 commandments, di ba? Pero sinam-up po ng Panginoon yung lahat. Ginawa niya dalawa. At ang pinaka-great is ito. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So, dapat alam po natin sa ating mga puso kung paano natin mahalin yung ating nag-iisang Diyos. Next, please. So, our relationship with God begins with love. So, lahat-lahat po talaga ng relasyon dapat mayroong kaakibat na pag-ibig. Much more sa ating Panginoon. Our relationship with God begins with love, and that love should transform every part of our life. Amen? Kaya sinabi, first, love God with all your heart. Yung heart, nandun po yung, it represents our thoughts, desires, emotions, and will ng isang tao. That's why sinabi po sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So lahat ng ating mga ginagawa ay nagmumula sa ating mga puso. Kaya dapat yung ating mga actions, iniingatan natin yung ating mga puso. Kasi, again, our thoughts, desires, emotions, and will ay nagmumula sa ating mga puso. Ngayon, kung nandun yung galit, so hindi yun pag-ibig sa Panginoon. Wala yung pag-ibig natin sa Panginoon dahil love nga, di ba? So kung nandun yung galit sa ating mga puso, wala ang pag-ibig ng ating Panginoon. Because love is absence of anger. Wala dapat yung anger sa ating mga puso. Or kahit kasamaang gawa, dapat iniingatan natin yung ating mga sarili, lalo't ng ating mga puso. Kasi baka makagawa po tayo ng masama. So wala na yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Amen? So number one, love God with all our hearts. And that we need to, guard our heart. Check natin always yung ating mga ways, yung mga salita natin, tama ba ito? Kalugod-lugod ba ito sa ating sa ating Panginoon? Kasi kung hindi, wag na lang natin sabihin. Kasi kung sinasabi natin, iniibig natin ang Panginoon. Amen? Next please. And sinabi pa, Jeremiah 29:13, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. So sinasagot po ng ating Panginoon, or nakikita natin yung ating Panginoon kung tayo mismo nagsisik ng taus-puso sa ating pananalangin, dapat sinisik natin yung ating Panginoon with all our hearts. Kasi ang ating Panginoon, didinggin niya tayo. Love tayo ng ating Panginoon, at kung love natin yung ating Panginoon, sinisik natin siya na nanggaling sa puso. Hindi lang sa bibig, hindi sa isip, kundi sa ating puso mismo. Kasi ang Panginoon nakatingin sa ating mga puso. Hindi sa appearance mo, but in your heart. And sinabi niya rin sa Psalm 119 verse 10, I worship you with all my heart. Don't let me walk away from your commands. And kung mahal natin yung ating Panginoon, dapat naglulong tayo sa kanyang mga salita. Dapat yun always nating hinahanap. Don't let me walk away from your commands. Dapat hindi tayo umaalis sa kanyang mga salita. Kasi yung salita ng ating Panginoon, kung love natin siya, dapat hinihid natin sa ating mga puso. Kasi sa 15 yan, I have hidden your words in my heart that I may not sin against you. Diba? Kaya nga napaka-importante po na nilulong natin yung mga salita ng ating Panginoon kung mahal natin siya. Tanong ngayon sa ating mga sarili, ano ang ginagawa natin kung may mga free time tayo? Much more pag tayo nag-isa sa ating mga bahay. Are we longing sa salita ng Panginoon? Or mas marami pa yung oras natin sa Facebook, sa ating mobile? Sa pagising natin sa umaga, our phone fully charged, 100%. Diba? Ano ang mas nauuna? Ang phone o yung pagluluhod at pagbasa ng mga salita sa Biblia? Kayo lang po ang makakasagot yan. But if we really love God,
dapat nandun po yung puso natin, longing for Him, longing for His Word. Secondary na lang yung mga bagay na nakikita natin. Because if we really love God, dapat nandun po tayo mismo ang lumalakad para mabasa yung kanyang mga salita. Amen? Then loving God with all our hearts, sinabi niya sa Matthew 6:21, "For where your treasure is, there your heart will be also." So kung saan daw po yung ating kayamanan, doon din po yung ating mga puso. Saan ba ngayon natin ginugugol yung ating lakas? Di ba? Yung ating oras. Marami siguro sa atin, di ba? Kayo ang makakasagot niyan. Pero kung love natin yung ating Panginoon, dapat mas higit sa lahat ng ating kayamanan, yung ating buhay, dapat binubuhos natin sa ating Panginoon. Amen? Sinasabi ito ngayon ng ating Panginoon dahil mahal niya tayo. Dapat nag-iimpok tayo, di ba? Nagsisave tayo dito sa lupa para dumami yung ating kayamanan. Pero ang tanong, kumusta naman yung ating treasure in heaven? Di ba? Tumutubo ba? Alalahanin po natin, ipinagkatiwala lahat ng kayamanan sa atin, our talents, our skills, abilities, bigayan ng ating Panginoon sa atin dahil mahal niya po tayo. Now, ang tanong, mahal ba natin siya? If we say amen, then i-treasure po natin ang Panginoon. Bigay natin yung oras natin sa Kanya. Huwag natin sabihin na wala kasi akong oras. Of course, it's true. Because your time is not yours. It's from God. Amen. That's why sa oras, maglaan po tayo sa ating Panginoon. Because we loved Him, right? Amen? Next, please. Love God with all your soul or our soul. The soul represents our entire life, our identity. Yung ikaw, yung being, si Joseph, si Erwin, si Nicola Arnie, yan yung ating soul. Yun yung i-judge. Diba? Yun. So dapat yung ating soul, ito na. As a deer gets thirsty for a stream of water, I truly am thirsty for you, my God. In my heart, I am thirsty for you, the living God. When will I see your face? Psalm 42 verses 1 to 2. So katulad ng usa, naglulong siya ng tubig, ng batis. Pag siya'y nauuhaw, tumatakbo, naghahanap ang isang deer, ang usa, para makainom. Nawa, ganun din po tayo. Nilulong po natin yung presensya ng Panginoon. Nilulong natin ang Panginoon. Paano ba natin siya makikita? Hinahanap natin ang Panginoon. Di ba? Draw me to God. Draw me near. Draw near to God. Ganun dapat tayo. Tayo ang lumapit sa ating Panginoon kasi minsan tayo ang lumalayo. Dahil sa ating mga kasalanan, nahihiya tayo. Hindi. Kasi love tayo ng ating Panginoon. Amen? So, minsan, yung condemnation na yan, hindi galing sa Panginoon, sa kalaban. So, if there is a conviction na nagkasala tayo, huwag tayong umalis sa Panginoon. Bagkus, lumapit tayo sa Kanya. Katulad ng deer na yan, he is longing sa stream of water para makainom siya. Diba? And living water is Jesus. Amen? He is the living water na kung sino daw yung iinom ng tubig na yun, hindi na mauuhaw. Amen? Because He is the source of life. So nawa, ganun po tayo mga kapatid, na ilulong po natin ang Panginoon dahil mahal natin siya. Amen? Next please. Love God with all your soul. Ang sinabi niya nito, praise the Lord, my soul, and my inmost being, praise His holy name. Yung buong pagkatao mo, wala kang ibang gagawin kundi pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Amen? Lahat, buong puso't lakas, dapat ibibigay natin sa ating Panginoon. Katulad kanina, nagbigay tayo ng papuri sa ating Panginoon. Ang Panginoon, nagtitingin siya sa true worshiper. Yung nagpupuri sa Kanya in spirit and in truth. Dapat our whole being po, nagbibigay ng papuri at pasasalamat sa Kanya. Amen? Then sinabi sa Luke 9:23, then He said to them all,
Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. If we really love God, na sinasabi natin na tayo disipulo ng ating Panginoon, daily surrendered po dapat yung ating mga buhay sa Kanya. Amen? Dapat surrender po tayo sa Kanya. We are not perfect. Therefore, we have this God who is perfect na makapagbigay ng lahat-lahat ng ating mga hinihingi. Yung mga pabigat sa ating mga buhay, surrender. Diba? I-offer natin sa Kanya. Daily po dapat yan. This verse, ilang beses na natin ito napakinggan for this past Saturdays. It is the will of God na dapat nire-remind po tayo bilang Kanyang mga tagapasunod, Kanyang mga follower, Kanyang mga believer, that dapat everyday mayroon pong surrender sa ating mga puso, na dapat hindi po yung mga will natin, but it is will po ng ating Panginoon ang masunod sa ating mga buhay. Amen? Love God with all your soul. Sinabi dito sa Philippians 1:29, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Sinabi po ito ni Paul. It demonstrates a life completely devoted to Christ. Dapat buong puso yung devotion po natin, ibigay natin sa ating Panginoon. Ialay po natin yung ating buhay. Kasi to live is Christ. Dapat isabuhay natin yung buhay po ni Jesus sa ating mga buhay. Di ba, pumunta siya dito bilang naging example po kung paano po tayong mamuhay. To die is gain. Bakit? Kasi whatever happens to us, alam natin kung saan tayo patutungo. Doon sa presensya niya. Doon sa buhay na walang hanggan. So dapat makakamtan natin yun kung tayo mismo completely po ang devotion natin kay Jesus. Hindi man tayo perfect, ang dami man nating mga nagawang kasalanan, mga pagkakamali, pero still nandun pa rin tayo sa paniniwala natin sa Kanya. Hindi natin dapat yung kasalanan. Kasi nga, di ba, last Saturday, na kinalimutan na ng Panginoon yung ating mga kasalanan. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon that He will remember your sin no more. Pangako po yun ng ating Panginoon. Ang tapat ang Diyos sa Kanyang mga pangako. Kaya go lang. Kung nagkasala, hingi ng kapatawaran. Yun po yung mga devotion na kailangan ng Panginoon. Nagsusurrender tayo sa Kanya dahil yun po ang nais niya sa atin. Ito, love God with all your strength. Strength includes our abilities, our energies, possessions, influence, and opportunities. Sinabi dito sa Colossians 3:23, "Whatever you do, work at it with your heart, as though you were working for the Lord and not for people." Diba? So sa lahat-lahat ng ating mga ginagawa, dapat napupurihan ng ating Panginoon. Amen? As if siya talaga yung ating master. May mga sarili tayong boss sa ating mga company. Pero isipin po natin na gagawin ko ito hindi dahil kay Madam, hindi dahil kay Sir, bagkus dahil sa ating Panginoon. Diba? Yung ating worship hindi lamang dito sa Saturday gathering. Our worship po sa lahat-lahat ng oras, saan man tayo naparoon. Dapat gawin po natin na lahat-lahat ng ating mga ginagawa, yung ating puso, nandun po yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. Pag-iingat na yung ginagawa kong ito, hindi nawa pagkakamali sa harap ng ating Panginoon. Amen. Dapat kalugod-lugod sa lahat ng ating Panginoon yung ating mga ginagawa. That's why napaka-importante po na iniisip po natin ang Panginoon mismo. Hindi lang iniisip natin ang Panginoon every Saturday or every may Bible study. No, again, every day nilulong natin yung ating Panginoon. Amen? Then love God with all your strength. Romans 12:1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship.
Our body, i-offer po natin sa ating Panginoon as a living sacrifice. Wala pong gagamitin ang Panginoon, kundi yung mga katawang yan. Amen? Kaya nga dapat i-offer natin kasi ang Panginoon, gagamit siya ng mga tao na maiparating ang kanyang mensahe. Ngayon, kung hindi natin i-offer, walang magagamit ang Panginoon. Or sayang yung talents na binigay ng Panginoon sa'yo kung hindi mo i-offer sa Panginoon. That's why, mga kapatid, i-offer po natin yung ating mga sarili. A simple way, yung ushering dito sa sa service, an act na yan na ino-offer mo yung sarili mo for His glory. Diba? May sinasabi si Pastor, sino ang nais sa Bible study, mag-pray, nahihiya pa tayo. Again, hindi po dapat natin ikinakahiya yung ating Panginoon. He is our Lord, our God. So pag may sinasabi si Pastor, sino ang mag-lead ng prayer? Parang walang tataas ng kamay. So saan na yung offer your body? Wala. Diba? So nire-remind po tayo, if we love God, we need to offer ourselves, our bodies as a living sacrifice. Kasi walang ibang gagamitin ang Panginoon, kundi tayong mga tao. Amen? Tayong mga tao for His glory. Then sinabi sa James chapter 2:17, in the same way, faith by itself, it is not accompanied by action, is dead. Real love produces visible obedience. So dapat yung pag-ibig natin sa Panginoon may akibat na gawa. Same as our faith. Dapat sinusunod natin, ginagawa natin kung ano yung salita ng Panginoon, kung ano yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Dapat ginagawa natin, mga kapatid. Visible means action, nakikita. Amen? Next please. Then sinabi nga, loving God means obeying Him. Kasi kung love natin ang Panginoon, may kaakibat na action. Means, loving God means obeying Him. Sinabi sa John 14:15, if you love me, obey my commandments. Sinasabi natin, oh, love ko si Lord. Pero a simple message na ibinahagi sa iyo ng Panginoon, hindi po natin nagagawa. Bakit? Kasi siguro may mas higit kang iniibig. Diba? Baka yung cellphone mo, baka yung trabaho mo, o may Bible study tayo. Ay, next na lang kasi meron po akong lakad. So saan yung command doon? Hindi mo inobey yung command ng Panginoon. In fact, this is love for God, to keep His commands, and His commands are not burdensome. Ang command ng ating Panginoon is for our own good. Hindi po nakakabigat ang kanyang mga command sa atin. Naniniwala ba tayo doon? Lahat ng command ng ating Panginoon, napakadali lang actually. Tayo lang talaga ang may problema minsan sa ating mga sarili. Siguro dahil may mas higit tayong mas mahigit pa siguro sa ating Panginoon. That is why hindi natin nagagawa kung ano yung mga command ng ating Panginoon. But tonight, mga kapatid, nire-remind po tayo ng ating Panginoon that if we love Him, we need to obey Him. Dahil po ang pag-uobey po natin, yun ang act na iniibig natin yung ating Panginoon. Joshua 22 verse 5, ang sinabi niya, but be very careful to keep the commandments and the law that Moses, the servant of the Lord, gave you. To love the Lord your God, to walk in obedience to Him, to keep His commands, to hold fast to Him, and to serve Him with all your heart and with all your soul. Napakagandang habilin din po ni Joshua para po sa mga taga-Israelites, much more sa atin ngayon. Di ba? Na dapat paulit-ulit talagang sinasabi, di ba? Na mahalin natin yung ating Panginoon, to walk in obedience in Him. Lalakaran natin ang mga salita ng ating Panginoon, di ba? Na dapat hindi lang sa pakikinig, bagkus ginagawa natin ito, to keep His commands, to hold fast to Him, and to serve Him with all your hearts and with all your soul.
And I believe majority of us here are servants na ng ating Panginoon sa kanyang simbahan. Hindi lang dito sa simbahan again, siniserve natin yung ating Panginoon sa kapwa natin, sa ating mga kaibigan. Paano ba tayo makipagkapwa-tao? Sa ating mga katrabaho, paano ba tayo magtrabaho? Diba? Sa ating family, paano ba natin nire-respeto yung ating mga parents? Amen? Sa ating mga kapatid, how's our relationship with our kapatid? Diba? So ganun po, dapat siniserve natin yung Panginoon natin with all your hearts, with all your soul, hindi lang every Saturday or Sunday service, but daily. We can love God because He loves us first. Diba? Kaya-kaya nating mahalin ang ating Panginoon, or we can love because He loves first. He is the model of love. 1 John 4:19, we loved because God loves us first. Amen? Amen. Romans 5:8, but God clearly shows up and proves His own love for us by the fact that while we are still sinners, Christ died for us. That is the greatest love that Jesus gave unto us. This is the greatest love na ibinigay po ng ating Ama sa ating lahat, na ibinigay niya ang nag-iisang anak niya na si Jesus, namatay sa krus para sa ating kasalanan. Diba? Palakpakan po natin yung ating Panginoon. He loves us first. And that love na nandito ngayon sa ating puso, yung ating love na nararamdaman ngayon, dapat genuine po siya kasi ang ating Panginoon, pure love po siya. Yung agape love, di ba? Unconditional love na ibinibigay niya sa atin. Dapat ganun din po ang ibigay natin sa ating kapwa. Na kung nagkasala sila, dapat nandun po yung kapatawaran. Di ba? Because Amen. Jesus died on the cross for our sins. Hindi inisip ng Panginoon yung ating mga kasalanan. Inisip niya ito na kailangan kong magpapako sa cross dahil mahal ko ang aking mga nasa simbahan. We are the bride of Christ. We, the church, are bride of Jesus. So dapat mahalin po natin yung tao, yung bridegroom na nagbuwis buhay po sa atin. Diba? Kung bakit may cross? Because of our sins. He loves us. Yun po dapat ang ating maisip everyday na mahal ako ng Panginoon. Diba? So, instead of galit, love ang ipairal mo. Pangunawa, forgiveness. Dahil yung ating Panginoon nga nagpatawad sa atin. Amen? And that's love. If we forgive, there is love. Amen? Amen. So yung mga applications mga kapatid, dito na po tayo. On how to show your love for God. Ito yung mga, I believe iba sa atin may mga conviction kung paano niya maipakita ang pagmamahal niya sa ating Panginoon. So, ito yung mga way na pwede natin ipakita yung pagmamahal sa ating Panginoon. Spending daily time in prayer. Dapat yung prayer time natin, wag natin kalimutan. Pray sa lahat-lahat ng mga circumstances. May pagpapala man, may mga problema man, pray. Kasi yun po ang nais ng ating Panginoon. Kasi kung love natin siya, surrendered heart po dapat tayo sa panalangin. Amen? And ang prayer, yun po yung hinahumble natin yung ating sarili that we can do without Him. And that we love Him, we are reaching Him through prayer. Communicating our God because we love Him through prayer. Our voice should be heard ng ating Panginoon. Our souls dapat nararamdaman ng Panginoon. Our hearts dapat nandun po nakikita ng Panginoon na love natin siya. Sa prayer, diba? Sa gawa nga kanina. And Bible reading. Dapat may Bible reading po tayo. Kasi kung mahal natin yung ating Panginoon, diba, naglulong tayo sa kanyang mga salita. Dapat may moment po tayo na magbasa ng kanyang mga salita. Next please, ano mo muna. Deuteronomy 6:9. Ito ang sinabi, i-connect ko lang siya. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children,
and shall talk to them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down and when you rise. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Kaya nga kanina sabi ko may Bible reading tayo, may Bible study tayo. Sa mga salita ng ating Panginoon, dapat tinuturo natin ito sa ating mga anak. Majority of us here are parents. Kumusta naman yung command ng ating Panginoon? Kinakausap ba natin yung ating mga anak? Or kanya-kanya tayo sa bahay? Diba? Kung hindi man tayo nagkakaroon ng moment na yan, nag-a-attend ba tayo ng Bible study with our family para at least mapakinggan natin together yung mga salita ng ating Panginoon? Bible reading, Bible study, it's a command ng ating Panginoon na dapat natin inaatinan, ginagawa. Paano ka makapagtuturo sa inyong mga anak, sa inyong mga kaibigan, kung ikaw mismo hindi nagbubukas ng aklat? Di ba? How you can lead your son, your daughter, to pray kung ikaw mismo hindi nananalangin? Di ba? Sinabi nga, kasi nais ng Panginoon na dapat visible. Visible. Kumusta naman ang ating mga Facebook? Kumusta naman yung ating mga bahay? Baka iba-iba ang nakalagay ng mga dekorasyon. Sinabi dito, dapat visible siya, yung kanyang mga salita. Di ba? Dapat sa ating bahay, ang mga palamuti, kung ano yung mga nakapag-encourage sa ating na mga salita ng Panginoon, dapat yun ang nakikita. Doorposts sa harap ng pintuan. Di ba? Baka may nakalagay doon, no fear, pero iba ang print. Iba ang logo. Di ba? Nakakatawa minsan mga kapatid, pero yun po ang totoo. Di ba? So now, kung hindi man natin nagagawa nun, love tayo ng ating Panginoon. We have this moment to repent, to ask forgiveness. Lord, I'm sorry kung na-disregard ko yung mga salita mo, yung mga command mo sa akin. Patawad po, Panginoon. Love tayo ng ating Panginoon. That's why ini-encourage niya po tayo na kung minamahal natin siya, gawin natin, na ipakita natin sa mundo yung kanyang mga salita. Huwag nating ikaiyak, huwag nating i-hide sa ating puso lang yung mga salita ng ating Panginoon na siya nagbago sa ating pagkatao. Amen? So dapat pinapakita natin yun. We should proclaim the good news. We should proclaim Jesus is our Lord. Huwag nating ikahiyak. Amen? Balik po tayo doon sa yan. Then obeying God in areas where He has been speaking to you. Again, every moment kumakausap yung ating Panginoon. Kahit sa maliit na mensahe, dapat nasusunod natin ito. Yun po yung way na ipapakita natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Serving without expecting recognition. Kasi kung love natin yung ating Panginoon, nagsiserve tayo for His glory. Kasi ang Panginoon, siya ang magbibigay sa iyo ng reward. Just work for His glory. Diba? Huwag mong gagawin ito na dahil, ay, nandiyan si Pastor, gagawin ko ito, maglinis-linis ako. Nandiyan si Teacher Jeff, kailangan kong mag-ayos ng mga upuan. No. Kahit walang nakakita sa'yo, nagsiserve ka without recognition kasi ang Panginoon, kahit madilim yan, nakikita niya yung mga ginagawa mo. You're doing it for Him. Ang reward mo, bonggang-bongga. Amen? Giving thanks in every circumstances. Yung pagmamahal natin sa ating Panginoon, dapat nagbibigay tayo ng pasasalamat sa lahat-lahat ng mga circumstances. Joyful moments, challenges, trials, dapat nandun pa rin ang pagpapasalamat. Kasi everything works together for good. Diba? So, ipagpasalamat natin, Lord, salamat po kasi lumakas ang ulan. Diba? Lumakas ang ulan, nagalit ka, hindi ka nakagala. Pasalamat ka dahil hindi mo alam
Di ba, ang iba nalunod sa baha. Ang iba nadulas dahil sa ulan. Ikaw na sa bahay ka. Di ba? Safe. So, in all circumstances, mga kapatid, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Above all, loving others. Kasi lahat ng nilikha ng Panginoon, mahal po yan ng ating Panginoon. So, love, 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 love. Love po dapat natin ang isa't isa. No hate, love. Amen? Kasi if we really son and daughters of our God who is loving and merciful one, dapat nandun din po tayo nagmamahal at nagpapatawad sa bawat isa sa atin. Yun lang po. To God be all the glory. Let us pray. Heavenly Father, we praise you, we honor you, O God. Maraming salamat, Panginoon, because it is you who first loved us, and that, Lord, we loved because you loved us. Nawa, Panginoon, ibigay niyo po sa bawat isa sa amin yung pag-ibig na nagmumula sa inyo. Give us, Lord God, a heart that hindi po divided, Panginoon, bagkus united heart, Panginoon, as one church for your glory, O Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na binigay niyo po sa amin ang mensaheng ito, reminding us to love you with all our hearts, with our soul, with all our strength, Panginoon. Lead us, Holy Spirit, for your praise and glory. This we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen.